Ang shirk ng rububiyya ay pinto siya ng pag-shirk din ng tao sa uluhiyya. Kaya ang nangyayari minsan kapag binabasa natin ang Quran, para patunayan sa atin ni Allah sa Quran na karapat dapat siyang sambahin, anong sinasabi lagi ni Allah Ta'ala sa Quran? Kapag gusto niyang patunayan sa atin na siya ang Panginoon na dapat sambahin, anong ginagamit niya? Ginagamit niya ang katangian ng rububiyya sa Quran para siya dapat bigyan ng tauhid ng uluhiyya. Halimbawa, sasabihin ni Allah Ta'ala, o kayong mga tao, magbibigay kami ng halimbawa at makinig kayo. Sabi ni Allah Ta'ala, innal ladhina tad'una min dunillah, ang mga Diyos-Diyosan, tad'una min dunillah, na hinihingian ninyo ng dua, ng tulong maliban kay Allah, hindi ba ang dua kabilang sa uluhiyya? Pagsamba? Tama? So, parang sinasabi niya, ang mga Diyos-Diyosan na binibigyan nyo ng tauhid ng uluhiyya, anong sabi niya? La yakhluqu dhubaban. Hindi niya kayang lumikha ng lamok. Ang pagkalikha, rububiyya, uluhiyya. Rububiyya. So sabi niya, ang binibigyan nyo ng uluhiyya, walang kakayanan sa rububiyya. So ibig sabihin, ginagamit ni Allah Ta'ala ang tauhid ng rububiyya para patunayan sa lahat ng mga tao na siya lamang karapat dapat bigyan ng tauhid ng uluhiyya o ng pagsamba. Mababasa niyo sa Quran, si Allah lumikha ng kalangitan, ng lupa, ng mundo, ng dagat, ganito ginawa niya sa dagat, ganito sa bundok, ganyan, di ba? Mapapansin niyo yun sa Quran. Tapos pagkatapos sasabihin ni Allah Ta'ala, halimbawa, ay magtayo kayo ng sala, matakot kayo sa Kanya kayo magdua. So ginagamit niya ang rububiyya para patunayan sa mga tao, siya lamang karapat dapat na sambahin o bigyan ng uluhiyya. Halimbawa, sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O kayong mga tao, sabi ni Allah Ta'ala, u'budu rabbakum, sambahin ninyo si Allah ang Panginoon ninyo. Rububiyya, uluhiyya. Uluhiyya, ang uluhiyya pagsamba. O kayong mga tao, sambahin ninyo ang Panginoon ninyo. Tapos sabi niya, nang siya alladhi khalaqakum, nang siya lumikha sa inyo. Rububiyya, uluhiyya. Rububiyya. So, sabi niya, bigyan nyo ng ang uluhiyya ninyo kay Allah kasi siya ang lumikha sa inyo ng pagkalikha, rububiyya. Yun ang sabi ni Allah Ta'ala. So, ibig sabihin, kamali ang tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang pinakadahilan kasi binigay nila ang tauhid ng rububiyya sa mga nilalang. Kaya minsan, ang makikita mo, ang mga nilikha ni Allah Ta'ala, kapag na-amaze ka, nakahanga ka, di ba? Punta ka ng Batangas, mag-swimming ka. Makita mo yung bundok, yung Tagaytay, ang ganda ng tubig, ng bulkan, ng langit, di ba? Tapos lumalaki sa puso mo yung iman. Yung iman na anong iman? Na si Allah Ta'ala, na sa Kanya, ang rububiyya. Kasi siya lumikha. Di ba? Tapos yung rububiyya na yun ang paniwala mo sa Kanya, na talagang mapapatunayan mo sa sarili mo na karapat dapat talaga sambahin ang Panginoon ng lumikha sa mga nilalang na to. Kaya yan ang tinuturo sa atin at pinapalinaw sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu ma awhama tashrik al-makhluq bil khaliq min al-alfaz, lahat daw ng ilusyon o kaya ng pag-iisip, na itong pag-iisip na naiisip mo ay meron ditong pagpapantay kay Allah Ta'ala, pati sa Kanyang mga nilalang na nilikha niya, ang obligado sa iyo ay iwasan mo to. Ano ibig sabihin? Halimbawa, si Aladdin, maglalaro siya ng basketball mamaya pagkatapos ng tarawih. Tinanong ko si Aladdin, maglalaro ka ba mamaya pagkatapos ng tarawih? Sabi niya, kung gugustuhin ni Allah, tapos kung gugustuhin ko. Meron ditong salita na kung saan pagtutulad. Yung salita na gusto ni Allah at gusto ko. So parang nilevel mo yung kagustuhan mo, kahalintulad ng kagustuhan ni Allah. So ito yung tinatawag na wahmun fit tashrik. Nagkakaroon dito ng salita na hindi mo namamalayan na tinutulad mo ang desisyon mo sa desisyon ni Allah Ta'ala. Ang dapat sabihin mo kung gugustuhin ni Allah, tapos ay kung gugustuhin ko. O kung nanaisin ni Allah, pagkatapos ay nanaisin ko. Yung salitang at ay parang pagtutulad yan. So lahat ng mga gantong halimbawa ng mga salita at pag-iisip na naiisip ng mga tao na meron dito ng pagtutulad kay Allah Ta'ala ay dapat iwasan. Wahmu fit tashrik. Ito ay possible na illusion o kaya salita o kaya naiisip ng tao na okay lang pero ito pala ay delikado siya kasi bakit? Ay nandoon yung
protection ni Allah at protection ng tao ng nilalang sa pagitan ng at parang hinahalin tulad mo siya. Sa pagitan ng at, di ba ang salitang at parang sabay sa Tagalog? O kaya halimbawa sabihin natin na napahamak ka sa aksidente at bigla ka nakaligtas, kundi lang kay Allah Ta'ala tapos dahil sa'yo. Di ba? So yung mga ganitong mga salita ay obligadong iwasan kasi meron ditong wahmun fit tashrik o ihamun fit tashrik. Meron ditong illusion na kung saan nag-aalinlangan ka na parang nag-shirk ka doon kasi salitang at. Kung hindi dahil sa Allah Ta'ala tapos sa Kanya. Kung hindi dahil kay Allah Ta'ala tapos sa Kanya, namatay na ako sa gutom kasi nilibre niya ako. O sabi mo, kung hindi dahil sa akin, kay Allah Ta'ala, kung hindi dahil kay Allah Ta'ala tapos sa akin, namatay ka na sa gutom kung hindi kita nilibre. So ito ay shirkiyat, mga alfad, shirk. Mga salita ito na mga shirk na ginagamit ng mga tao na hindi dapat, karapat-dapat yan. Nakuha ninyo? Ito ay papasok ka sa shirk. Pero ang tanong dito, shirkun akbar ba yun o shirkun asgar? Ito ay shirkun asgar. Kasi bakit? Yung tashrik na yon ay hindi mo naman, naniniwala ka naman si Allah ang dahilan lahat. Pero dinaan sa'yo. Pero yun nga, nagkaroon ka ng illusion doon na parang nagkakaroon ng shirk, ng pagtutulad kay Allah Ta'ala. So iwasan yung salitang at kapag binanggit si Allah Ta'ala ng unang dahilan o unang pinagmulan. Tapos pabangitin mo yung at tapos ikaw. Ito ay possible na mahulog sa shirk ang tao. Ang unang batas ng Islam sa ginagawa sa mga libingan ay dapat kung anong sinabi lamang ng Islam. Ang ibig sabihin nito, ipinagbabawal ang anumang gawain na ginagawa sa libingan maliban kung ano ang dapat sinabi ng Islam. Ang pagtayo ng hollow block sa libingan, pinapahintulot o hindi? Hindi pinapahintulot kasi walang dahil nagsabi na pwede ka magtayo sa ng hollow block sa libingan. Ang pagtayo ng bahay sa libingan, pinapahintulot o hindi? Hindi. Bakit? Ang pinakamalapit na shirk lang laging nahuhulog ang tao ay shirkun fil kubur, ang shirk sa libingan. Dahil lagi nilang pinupuri yung taong nakalibing, mabuting tao, ito siya, ganito siya dati, ganyan-ganyan, mabait yung anak ko, ganyan-ganyan, tapos lagyan, dahil sa pagkamal, lagyan ng rebulto, lagyan ng una ng semento, tapos dahil bumisita ulit, nilagyan ng tiles, tapos bumisita ulit, nilagyan ng lapida, bumisita ulit, nilagyan ng rebulto, bumisita ulit, nilagyan ng fencing, binisita ulit, pagkatapos ng henerasyon, sabihin ng mga shaitan na, Diyos nyo yan, kasi tingnan nyo, ang ganda ng rebulto. Kaya dahil dito, ang unang dahilan ng pag-shirk sa ibabaw ng dunya, alam niyo ba ang kwento ng shirk? Sa panahon ni Propeta Adam alayhi salatu wassalam, ni Adam, hanggang kay Propeta Nuh, ay wala man nangyaring shirk dyan. Lahat ng mga tao dyan Muslim. Sabi ng Allah Ta'ala, kanan nasu ummatan wahida. Yung mga naunang tao daw dati, isang relihiyon lang, Islam lang. Nung naganap ang shirk na yun sa panahon ng mga unang mga generation niya, dito nangyari ang shirk. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, فَبَعَثَ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Ngayon, paano nangyari? Noong unang panahon, meron 5 tao na mabubuting mga tao sila. Sobrang bait nila at pinuri sila ni Allah Ta'ala sa Quran at binanggit sila ng Allah Ta'ala. Nung namatay yung 5 tao na to, ang pangalan nila, binanggit sa Quran, قَالُوا لَا تَذَرُنَّ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدْ si Wad, si Suwa, si Yaghus, si Ya'uq at saka si Nasra. Ito yung 5 yan, binanggit ng Allah Ta'ala. Surat 1 No. Yung 5 tao na to ay mabubuting mga tao yan. Nung namatay yung mabubuting mga tao na to, dati kasi, ang shaitan ay meron silang kakayanan, may batas na mga nauna, nung unang panahon na pinapahintulot ni Allah Ta'ala sa batas na yon, na ang shaitan ay pwede silang lumantad sa mga tao. Sa ngayon kasi, sa batas ng Rasul Sallam, sa batas ng Sharia, wala na. Hindi na natin sila pwede makita. Pero nung unang panahon, kaya nila mag-transform, magpalit ng anyo, pinapahintulot sa kanila. Ngayon, si Iblis, nung namatay yung 5 tao na yon, anong ginawa? Sabi niya sa mga tao dun, bakit hindi tayo gumawa ng picture sa 5 tao na nakanamatay na to? At least, kapag nakikita natin sila, ay maalala natin sila na mabuting mga tao yan. At kapag nakita natin sila, ay lalo tayong magsasala kay Allah, mag-ibada. Kasi pinapaalalahan tayo itong tao na ito mabuti. Di ba? Pag may kaibigan ka, nang lagi sa masjid. Pag nakikita mo siya, parang pinapaalala kanya magsambayan. Di ba? Kaibigan mo lang yun, ha? So, ano pa kaya yung taong yun, yung mabuting tao sila? So, gawa tayo ng picture. Picture lang. So, nangyari, ang ginawa ng mga tao nung unang henerasyon na yun, gumawa sila ng picture. Nung namatay yung mga tao na yun, yung panahon na yun, lumabas ulit si Iblis sa kanila. Itong mga nasa picture ay mga mabuting mga tao yan. Kaya ginawa yan ng mga tatay ninyo na mga nauna, kasi para maalala sila lagi. Para mas maalala natin, gawa tayo ng rebulto.
Gawan natin ng rebulto yan, at least pag nakakita natin sila, mas lalong maalala natin na mabuting tao sila. So, ginawa ng tao ng rebulto. Nung namatay yung mga tao na yon, ang sumunod doon, luwas ulit si Iblis sa susunod na henerasyon. Sabi niya sa mga tao, itong mga nakalibing dito na may picture pati rebulto, ay mga mabubuting mga tao to. Ang gawin natin, para mas masaya, ay lagyan natin ng date, birthday, pati date anniversary. At least, pag naalala natin na pinanganak to, pumuntahan natin sila, maalala natin mabuting tao, ganyan-ganyan. At date anniversary. Kapag ito yung araw na matay sila para maalala natin sila. Pagtapos na nawala yung mga tao ng sumunod yung henerasyon, anong sabi dito? Sabi binibigay sa kanila, ito nakalibing na mga libang to, mga Diyos nyo man yan. Ito yung sinasamba ng mga naunang mga tao sa inyo at yan yung Diyos ninyo. Kaya nga may picture may rebulto, may date anniversary, pati birthday. Ganyan ang nangyari hanggang sa susunod na henerasyon, sinamba sila ng mga tao at dito na pinadala ni Allah Ta'ala si Propeta Nuh alayhi salatu wassalam. Kaya nga sa panahon ngayon, binabalikan ng mga tao yung gawain ng ganyan Punta kayo dyan sa Luneta, sinong rebulto? Si Rizal, hindi ba may rebulto siya? May picture, may date anniversary, pati araw ng kaparangan, holiday. Kaya sa Pilipinas, ang pinakamaraming holiday. Pero hindi namamalayan ng kabataan sa elementary pati sa high school na tinuturo sa kanila na dapat purihin nyo yung mga rebulto pati ang santo pati sa libro nakalagay yan. Makikita mo ang rebulto ni Andres Bonifacio nandyan sa City Hall. Nakagano Merong Andres Bonifacio Day, di ba? Tama, ang rebulto nandyan. Tinatanim sa utak ng lahat ng mga Muslim para maging bobo kayo sa relihiyon ninyo. Pagdating sa susunod na henerasyon, sasambahin ng mga tao yung mga nandyan naka-display. Ngayon, tanongin mo yung mga Muslim sa elementary na nag-aaral, mga anak ninyo, mga kapatid ninyo. Yung mga nag-aaral sa school, pati elementary, pati high school. Tinuro ba yung Islam sa kanila? Ang tinuturo dyan sa kanila, itong rebulto, date anniversary, para maalala lagi ng kabataan, taon-taon mismo, taon-taon, may date anniversary, pati birthday. Kaya umabot sa punto, meron nang sumasamba kay Rizal. Rizalism, sa Laguna. Nag-umpisa lang sa picture, sa rebulto, date anniversary, birthday, hanggang sa naging relihiyon. Diyan nag-umpisa yung pag-shirk ng ginawa ng mga tao na mga nauna. Na hindi namamalayan ng mga tao, pati ng mga Muslim, hanggang sa maging bobo lahat ng Muslim. Kaya kapag naging bobo na lahat ng mga Muslim, ano mangyayari sa kanila? Susunod na lamang sila kung anong dinideklara sa kanila na ito, date anniversary, ito birthday, sunod kayo, ganyan, 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 ganyan. Kaya makikita mo sa panahon ngayon lahat ng mga Muslim, ignorante. Hindi alam ang Rasulullah, hindi kilala si Propeta Nuh, si Ibrahim alayhi salatu wasalam, pansinin ninyo, hanggang sa yawmul qiyamah mangyayari yan. Na yung mga tao, babalik sila sa pag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi nila alam ang pinakapunot dulo at ba't sila nagkaroon ng pag-shirk kay Allah Ta'ala. Saan nag-umpisa? Yung tinutukoy natin shirkung fil kubur, ang pag-shirk sa libingan kung ba't ipinagbawal sa relihiyon ng isa na pagnanlahin ng libingan. Kaya punta ka sa Taguig. Makita yung lola ninyo doon nakalibing, meron doon, pulungan. Ang ganda pa. Nakagate. Winiweldingan pa. Diba? Tapos may mason pa. Nilagyan ng tiles. Ang susunod yan mangyayari kapag pinaganda pa yan, tapos lahat ng mga daanan, semento na talis dyan, ang gagawin ng mga tao, pupunta sila dyan susunod na henerasyon, sasambahin nila, gagawin ng rebulto, lahat ng libingan na yan. Magiging ganyan ang mga tao sa panahon ng susunod na henerasyon, di ba? Nakakatawa yan, pero lahat yan ay shirk na sisira sa akida ng pananampalataya ng mga Muslim. Kaya hindi ka na magtataka kung bakit ang mga Muslim walang sumasamba kay Allah Ta'ala sa masjid. Diyan nag-umpisa yung pag-shirk ng mga tao sa pag-shirk sa libingan. So yung Islam na nagbawal sa'yo, na taasan mo yung libingan, pagandahin mo yung libingan, yung Islam din ang nagbawal sa'yo na huwag kang tumahi sa libingan. Huwag mong dumihan, huwag mong purihin masyado, huwag mo lagyan ng tiles, huwag mo rin ihian. Huwag kang umapak, huwag mong gawa ng rebulto. Dapat iwanan mo yung libingan na plain lang. Kung paano yung lupa ng itsura. Para yung mga tao hindi mag-akala na anong ginagawa sa libingan. Ang ginagawa, nagkakantahan pa. Punta ka sa libingan, basahan pa ng Quran. Diba? Do it. May mic pa. Mayroon ako nakita ang ganyan Diba? Mayroon pa nga nagtawap. Yung kung sa Kaaba, di ba nagtatawap? Punta ka ng Tawi-Tawi. May mga tao nagtatawap doon sa libingan, kay Sharif Makdum. Kasi libingan daw, unang Muslim sa Pilipinas, mabuting tao, so nagtawap sila doon. Shirkun fil kubur. Yan ang pinakadahilan ng pag-shirk nila sa Allah Ta'ala. Hindi pa nakontento na pagkatapos tayuan ng bahay, tayuan rebulto, kakatayan. Magkatay kayo sa libingan na yan. Kasi yan, mabuting lolo nyo yan, mabuting tao yan. Kung bili kayo ng manok, katayan natin. Yung sala, yung pagkatay, yung ay dapat kay Allah Ta'ala lang, hindi nila namalayan na inalay nila lahat sa libingan na nag-shirk kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ginawa nila, hindi pa nasatisfy, hindi pa nakontento. Dapat tayuan ng masjid to. Unang picture, rebulto, litrato, tapos death anniversary, birthday, tapos pinaganda, nagtawap, nagkatay, nilagyan pa ng masjid. Diba? Punta ka ng probinsya.
Sa Hulo-Sulo, meron yan. Pati sa Tawi-Tawi, sa Sambuanga nga, meron yan eh. Pinag-aalayan nila ng mga pagkain. Meron pa silang araw dyan. Yan nag-umpisa yung shirk ng kubur. Kaya nga sinasabi na, wa aktaru abwabu shirk, ang pinakadelikado ng pag-shirk kay Allah Ta'ala, as-shirku fil kubur. Ito yung shirk sa libingan na ginagawa ng mga tao. La ya'lamul ghaib. Alam niyo yung ilmul ghaib? Ito yung mga hindi natin nakikita nga, yung paniniwala natin dito. Patungkol sa Allah, sa anghel, sa propeta, sa kadar, sa kabilang buhay, sa anghel. Tapos yung mangyayari bukas. Ilmul ghaib yan, yung nasaan yung impyerno, nasaan yung paraiso, yung mangyayari sa ayaw wal akhirah. Yan ang tinatawag ng ilmul ghaib. Basta naniniwala ka sa Islam na meron tayong dapat paniwalaan pero hindi natin kita ng mata natin, tinatawag ng ilmul ghaib yan. So sabi niya, la ya'lamul ghaib, walang nakakalam ng ilmul ghaib maliban si Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, kung la ya'lamu man fis samawati wal ard, al-ghaiba illallah. Sabi mo Muhammad, walang nakakaalam ng ilmul ghaib sa kalangitan, pati sa ibabaw ng lupa, maliban si Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib, at kay Allah Ta'ala lamang ang nakakaalam ng susi ng ilmul ghaib. Wala ya'lamuha illahu. At walang nakakaalam niyan maliban si Allah Ta'ala. Kailan uulan? Ilmul ghaib yan. Walang nakakaalam yan. So walang nakakaalam ng ilmul ghaib maliban si Allah Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, alimul ghaib. Ang nakakaalam lamang ng ilmul ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Wala siyang ipinapakitaan ng ilmul ghaib kahit sino. Illa man irtada min rasul. Maliban lamang kung sinong pinahintulot niya ng mga propeta. Pinahintulot niya kay Propeta Muhammad makita yung paraiso na nag-Isra wal Mi'raj, di ba? Pinakita ang impyerno sa kanya. Di ba? Umabot siya sa kalangitan, ang Isra wal Mi'raj. So maliban kapag pinahintulot ni Allah Ta'ala. At meron dalawang uri ng ilmul ghaib. Ang unang-una, yung al-ghaibul mutlaq. Yung general na ilmul ghaib. Yung pangkalahatan talaga walang nakakaalam yan. At meron naman tinatawag na mutlaqul ghaib. Yung specific na ilmul ghaib lang. Yung specific na ilmul ghaib, pwede malaman ng tao yan. Nasaan nakalagay yung wallet ni Sammy? Hindi niya makikita, pero alam mo kung saan nakalagay yan. Hindi niya nakita mo, pero mayroon siyang idea. Ang tawag diyan ay mutlaqul ghaib. Yung patungkol sa ganyang bagay, ay alam ng tao na tinuro ni Allah Ta'ala yan. Pero ang tinutukoy dito ng walang nakakaalam, ito yung al-ghaibul mutlaq. Yung general talaga, yung pangkalahatan ng walang nakakaalam yan. Sabi dito, at ang general na ilmul ghaib, walang nakakaalam niyan kahit mga anghel pa na malapit kay Allah Ta'ala, kahit si Jibril alayhis salam. Kahit ang mga propeta, hindi nila alam yan. Maliban kung itinuro sa kanila ni Allah Ta'ala. Okay, tuturuan kita, ito. O, pinakita ko sa kanya yung paraiso, pinakita ni Allah Ta'ala kay Propeta Muhammad. Wala. O, pero ang pinakapunto, walang nakakaalam niyan kung hindi sa permission ni Allah. Yung mangyayari bukas alpab. Alam mo ba? Hindi. Kailan kaya man alpab? Di mo alam. So kapag pumunta ka sa manghuhula, diyan sa Quiapo, nagpahula ka, kailan ako yayaman? Parang naniniwala ka ng ilmul ghaib ni Allah Ta'ala, meron siyang kahalin tulad ng mga nanguhula na yan. Hinati mo kasi, yung rububiyya ni Allah Ta'ala patungkol sa kanyang kaalaman eh. Yan ang dahilan kung bakit naligo yung Kristiyano. Kasi yung rububiyya ni Allah Ta'ala, siya lang bibigay tagapaglikha, nagbibigay ng biyaya. Parang sinasabi ng Kristiyano, si Jesus may kakayanan din. So hinati ang rububiyya, binigay kay Jesus. Ang ginawa nila, sinumba nila si Jesus, binigyan ng uluhiyya. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, patungkol kay Isa alayhis salatu wassalam, kana ya'kulani ta'am. Pati si Maria alayhis salam, nanay ni Jesus, ay kumakain lang sila ng pagkain, namamalengke. Tao lang sila. Wala silang parte ng rububiyya ni Allah Ta'ala. Ano ang pinapunto dito? Bakit binanggit niya Allah Ta'ala na ang propeta kumakain na mamalengke, si Jesus kumakain din yan? Anong gustong sabihin ni Allah Ta'ala sa Quran, ba't niya sinasabi yan? Kasi bilang tao, hindi yan mabubuhay maliban kailangan niya ng nilalang. Ang isang nilikha din. Anong nilikhain kailangan mo din para mabuhay ka? Pagkain, ano pa? Kailangan niya ng inumin, ng hangin, ng asawa. So siya ay nilalang, nangangailangan siya ng pagkain na yung pagkain ay nilalang din. Nilikha din. So ikaw nilikha, nangangailangan ka ng ibang nilikha para mabuhay yung pagkatao mo. Kaya sabi ni Allah Ta'ala patungkol kay Jesus, isang propeta na namamalengke at kumakain. So hindi pwede sambahin ng isang nilalang na nangangailangan ng nilalang. Kasi ang kompletong Panginoon, wala siyang pangailangan sa iba. Kasi kung Diyos siya o Panginoon siya, bakit niya kailangan ng pagkain? Eh, hindi ba dapat ang isang Panginoon hindi kailangan ng pagkain? Na walang pangailangan sa iba? Kaya nga sabi, Allahus Samad. Si Allah Ta'ala ang Samad. Ibig sabihin ng Samad ay nasa Kanya ang pinanggalingan ng lahat ng pangangailangan at wala siyang kailangan. At kumpletong Panginoon siya.
Kaya sabi ng Allah Ta'ala, kung sasamba ka lamang din ng isang Diyos-Diyosan, edi sana nag-isip ka. Bakit sasambahin mo ang rebulto nang hindi naman nakakagalaw, hindi nakakita, hindi nakakarinig, at hindi nakakakain? At kung gagawin nyo naman Diyos ang isang propeta, na ito mas advanced pa kasi ito gumagalaw, tao to, itong rebulto hindi gumagalaw. Eh, gumagalaw na to, nangailangan din ng nilalang. Kailangan niyang kupagkain. Kaya nga sabi ng kuffar ng Quraysh, sa Makkah patungkol kay Propeta Muhammad, Mali hadar Rasul, yakulot ta'am wa yamshi fil aswaq. Bakit kung ikaw pa yung Propeta Muhammad, bakit ikaw pa yung pinadala ni Allah? Kumakain at tumatahit na mamalengke. Yung mga Quraysh, yung mga kafir na to, hindi nila matanggap na si Propeta Muhammad ay propeta ng Allah na tao na naglalakad. Pero tinatanggap nila ang isang Diyos nila ng isang rebulto na hindi kayang gumalaw. Hindi ba dapat kung tatanggihan nila si Propeta Muhammad na propeta na taong gumagalaw, hindi ba dapat mas tanggihan nila yung Diyos nila na hindi gumagalaw? Ba't nila tinatanggap itong rebulto na statwa lang, na hindi nagsasalita, hindi nakakarinig, na galing sa bato? Mas tinatanggap nila to, tapos hindi nila tinatanggap si Muhammad na gumagalaw na tao. Walang nagbibigay ng batas maliban si Allah Ta'ala sa kaun, pati syashar. Pag sinabi mong kaun, ito yung the law of existence. Walang nagbibigay ng batas sa existence. Ang ibig sabihin ng existence, ito yung lahat ng nilalang. Langit, lupa, lahat. Existence yan, lahat ng nilalang. Walang nagbibigay ng batas yan maliban si Allah. Ano ang halimbawa ng batas ng nilalang ng existence na yan? O minsan tinatawag yan na natural law. Halimbawa, si Jabal humihinga. Ang naglagay ng batas ng dapat ganyan ang buhay ng tao ay si Allah Ta'ala. Ito yung batas na hindi mo pwedeng pigilan. Sige nga, Jabs, huwag kang huminga. Pwede mo pigilan, Jabs, yung paghinga mo? Hindi. Ang nagbigay ng batas na dapat kang huminga si Allah Ta'ala, ang tawag sa batas na ay kaunan. Kaun. The law of existence. So na dapat mangyari yan nang wala kang choice. Ay dapat mangyari talaga yan. Wala nagbibigay ng batas sa kaun dito sa lahat ng sanlibutan. Maliban lamang si Allah Ta'ala. Ikalawang uri ng batas, ito yung Sharia, yung Islam. Ito yung batas ng Islam na may pagpipilian ka. Pwede mong gawin, pwede hindi. Halimbawa, sino nag-utos sa atin na magsala, mag-fasting? Si Allah Ta'ala. Pero pwede naman hindi mag-fasting si Al-Qab. Ibig sabihin ba, Ustad, kapag meron tayong pagpipilian sa Islam, okay lang na hindi tayo gumawa ng pagsamba? Kasi pwede ko palang iwanan eh. Hindi. Bakit? May babala. Si Allah Ta'ala ganun din. Mag-fasting ka. Pero pag hindi ka nag-fasting, meron parusa sa kabilang buhay. Pag nag-fasting ka, meron paraiso sa kabilang buhay. So, hindi ibig sabihin na, ay, hindi ako magsala kasi ano lang naman yun eh. Pagpipilian ko lang naman yun eh. Pagpipilian mo, okay lang naman yun. Para makapasok ka ng impyerno. Para wala tayong problema. Yun ang tinutukoy doon. Kaya nga sabi ng Allah Ta'ala, "Faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur." Sino man sa inyo gusto na maniwala, ay maniwala. Sino man hindi maniwala, sige, huwag kayo maniwala. Pero dinugtungan ni Allah Ta'ala ang ayat. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Pero naghanda kami ng impyerno sa inyo. Ngayon, sasabihin ninyo, okay lang kahit hindi tayo mag-fasting? Kasi nga, okay lang naman. Hindi pagpipilian natin o hindi. So yun ang tinutukoy doon patungkol sa batas ni Allah Ta'ala. At yan ay nasa Quran. Sabi ni Allah Ta'ala patungkol sa batas, Inil hukmu illa lillah. Wala nagbibigay ng batas maliban si Allah Ta'ala. At sabi ni Allah Ta'ala, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي مِنْ شَيْءٍ. At anuman ang pagtatalo ninyo sa isang bagay, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Ay yung batas yan ay balikan ninyo kay Allah Ta'ala. Sabi ni Propeta Muhammad, Inna Allah wal hakam wa ilayhil hukum. Si Allah Ta'ala ang batas at siya ang tagapagbigay lamang ng batas.